Guys, ang daming nangangawil dito sa gilid ng aming barko. Ganyan yung mga hanap buhay dito ng mga local dito sa Papua New Guinea. Ayan sila, oh. Lumalapit sila dito kasi nandito yung ilaw, maliwanag yung ilaw. Usually ang isda na kanilang kinakawil ay tumatapat o nasa ilalim ng ating barko o sa gilid. Kaya dito sila nag-i-standby. Yan, nangangawil sila, guys. Kita nyo. So pagkagabi, malapit sila dito. Lumiit lang na kanilang bangka. Wala dito, guys, na bangkang dimotor na katulad dyan sa Pilipinas. Kaya ganito lang yung mga ginagamit nila. Kawil-kawil lang yan. Wala silang di gasolina o di motor na bangka na dinadala. At hanggang dito lang din sila pinapayagang mangisda dahil maliliit yung bangka nila. Dahil sa paglaot, malalaking alon doon, hindi aabot ng ganyan na bisagwan lang, guys. Kaya makita nyo naman talaga na blessed pa rin talaga yung mga mangisda natin dyan sa Pilipinas dahil nakakagamit sila ng mga bangkang di motor. Unlike dito sa lugar na ito, puro ganyan lang ginagamit nila para makapangisda sila. So talagang medyo hirap pa yung mga tao dito makabili ng kanilang mga bangkang di motor at saka wala sa talagang ganitong klase katulad yan sa Pilipinas. So mga gising pa yung mga kasamahan natin dito, guys, na passenger tsaka macro kasi maaga pa dito. Kung sa Kwan anong oras na? Alas 10 na pala, pero dyan sa Pilipinas alas 8 pa. So ganyan, guys. Mga gising pa yung mga tao, puro cellphone pa yung hawak. Mga nagsisignal pa sila, nagma-maximize kasi, guys, baka tomorrow maka-sail out na kami for fishing ground na kami. So kita nyo naman, nakatutok, pera, abala, lahat talaga sila ay ayan dito kung saan saan nakapwesto, lahat nakatutok sa cellphone. Saan yung sulok dito ng barko, guys, nandito sila nagsa-cellphone habang nagsisilbing gwardiya na rin dito, guys, kasi hindi naman kasi talaga safe kasi marami ng history dito rin sa area, guys, na naakyat, nanakawan or nagkaroon ng incidents na inakyat yung barko, guys. Kaya habang hindi pa sila na tutulog ay nandito sila sa kubyerta para mag-monitor din ng ating safety ng ating barko. So yan na, kita nyo, guys, yan, dumadami yung mga bangka dito sa aming gilid kasi nag-iisa lang kami ditong barko na ngayon na nakadaong dito. Kaya ayan, wala talaga sila, guys, na ito speedboat, itong isang ito di motor. Ganitong klase ang mga bangka dito, speedboat ang gamit nila, pero hindi lahat ay nakaka-provide ng ganitong di motor. Kaya yung mga nangangawil na yan, lumalapit talaga dito sila sa may ilaw kasi yung isda talaga pagka ganitong oras na maliwanag, lumalapit dito or sa tapat namin dito, may mababaw na area siguro, may mga bato-bato. So kaya ganyan, guys, ang kanilang pamamaraan kung paano sila nangingisda dito. Ito yung pinaka karaniwang maliliit na mangingisda dito. Walang bangkang di motor na katulad dyan sa atin sa Pilipinas na gumagamit ng lambat. Dito kawil-kawil lang, nylon lang ang ginagamit nila, guys. Ayan, guys, para makita nyo dito ang buhay ng mga local dito sa Papua New Guinea. So ito, na-share ko sa inyo kasi sabi nga dun sa mga nagko-comment dun sa na kawawa daw yung maliliit na si mangingisda. Wala naman talaga dito na katulad dyan sa Pilipinas na yung bangka di motor na pwedeng lumayo. Ganito lang talaga makita yung bangka or ganitong speedboat na nasa gilid natin. Kita mo dito na sila natutulog, yung iba nangangawil. Kasi may oras din yung siguro paglabas ng isda, siguro sa madaling araw baka mas maganda ang mahuhuli niya. Kaya talaga abot sila ng gabi dito para nang sa ganon ay dito na sila abutin ng umaga, ganyan, guys. Kaya talagang dapat tayo ay gising pa rin pagka may mga ganitong maliliit na bangka. Baka tayo ay maakyat at tayo ay manakawan.
Yun ang common term na ginagamit nila dito guys. Si Mangis na po, magandang gabi.